Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Focus. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. DILG Secretary Benhur Abalos sang-ayon sa pagpapatalsik kay Police Lieutenant Colonel Abong sa serbisyo. PBBM isinusulong ang pagsasanay sa mga magsasaka upang makasabay sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Pilipinas nakapagtala na ng mahigit 4.82 milyong foreign visitor arrivals bago matapos ang taon. PCG nakatanggap ng mga rescue equipment mula sa US Embassy sa Pilipinas. Ika-160 komemorasyon sa kapanganakan ni Andres Bonifacio, ginunita ng lungsod ng Caloocan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balitang pangkalusugan, higit pa sa triple ang itinaas na mga naitalang kaso ng chikungunya sa Pilipinas sa nakalipas na 10 buwan. Sa datos ng Department of Health o DOH, may 2,971 kaso na ang naiulat mula unang araw ng Enero hanggang ika-28 ng Oktubre. 384% mas mataas kumpara sa 552 kaso noong 2022. Kaunting kaalaman ng chikungunya virus ay kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng isang infected na lamok na nagdudulot ng lagnat at matinding pananakit ng kasukasuan. Upang mas maging epektibo ang pagseserbisyo ng mga human resource practitioners ng komisyon, isinusulong ng Civil Service Commission o CSC ang pagtanggap ng mga ito sa digitalization. Tungay ng buong ulat kay Princess Castro. Kasabay ng patuloy na pag-usbong ng modernisasyon sa bansa, isinusulong ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang digitalization sa pagsiserbisyo ng mga civil servants. Kaugnay nito ang paghimok niya sa mga human resource management practitioners na itaguyod ang mga dinamikong sistema at proseso ng HR na maaaring matugunan ang mga kinakailangan ng isang modernong serbisyo sibil. Ayon kay Nograles, naniniwala siyang dapat natanggapin ng mga civil servants ang digital age kung saan kinakailangan ang patuloy na pag-aaral at upskilling para mapanatili ang epektibo nito. Dagdag pa ni Nograles na ang digital transformation ay isang katalista para sa personal at professional na paglago na nagbibigay daan sa mga manggagawa ng gobyerno na maghatid ng mas mahusay na serbisyong pampubliko sa mga mamamayan. Ang mensaheng ito ay mula sa ika-21 Regional Conference ng HRMPS sa Cordillera Administrative Region na ginanap kamakailan sa Newtown Plaza Convention Center, Baguio City. Ang 2 araw na programang ito ay may temang Embracing the Power of Dynamism, Navigating Change and Innovation in Human Resource Management na layong linangin ang serbisyong sibil ng mga empleyado nito. Sa pagtatapos, diin na pahayag ni Nograles na ang mga pagbabagong ito ay dapat magbigay ng kapangyarihan at hindi takutin ang ating mga lingkod sibil. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagpapaigting ng Land Transportation Office o LTO sa polisiya na no registration, no travel, ay nagbabalak itong magsagawa ng vehicle registration caravans sa tulong ng mga barangay. Alamin ang buong balita rito. Upang maaksyonan ang mga hindi rehistradong motorsiklo sa bansa, nais ng Land Transportation Office o LTO na magsagawa ng vehicle registration caravans. Sa tulong ng mga opisyal sa barangay ay naniniwala ang LTO na matutugunan ang nasa mahigit 24 na milyong motorsiklo na hindi rehistrado. Payag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kinakailangan nito ang tulong ng mga barangay para mabilis sa matukoy ang mga dapat na hulihin.
Dagdag pa niya, ang caravan ay ang magsisilbing patunay na seryoso ang ahensya sa implementasyon nito na siyang daan din para mas mapabilis ang proseso ng pagpaparehistro. Matatandaang sinimulan na ng LTO ang panguhuli sa mga motorsiklo sa paraan ng pagbibigay multa at pag-i-impound ng mga motor. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, kasulukuyang inirerekomenda ng LTO sa Department of Transportation o DOTR na dapat magrehistro ang mga electric bike o e-bike at dapat may driver's license din ang nagmamaneho. Ito ang kinumpirma ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza III nitong kamakailan na magkakaroon ulit ng pagbabago ukol sa pulisiya sa mga e-bikes. Paglilinaw ni Mendoza, ang sakop lang nito ay ang mga e-bike na ginagamit sa mga pampublikong kalsada at hindi sakop ang mga sasakyang ginagamit lamang sa mga subdivision o compound. Matapos ang pagkakasangkot sa insidente ng hit and run ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio, abong sa lungsod ng Quezon, nagpahayag ang Department of the Interior and Local Government o DILG na pagsang-ayon sa pagpapatalsik rito sa serbisyo. Ayon sa pahayag, ang nasabing asal ni Abong sa insidente ay nagpapakita ng pagtatanggi ng kaugaliang nararapat taglayin ng isang pulis. Muli nilang pinapaalala na hindi nila palalampasin ang anumang uri ng paglabag sa batas na kinasasangkutan ng mga tagapagpatupad nito. Samantala, nasa mahigit 200 milyong pisong halaga na ang pinsala sa agrikultura na dulot ng pag-ulan at pagbaha sa Western Visayas, Eastern Visayas at Bicol kamakailan. Sa datos ng Department of Agriculture o DA, nasa 8,322 magsasaka ang naapektuhan ng sama ng panahon. Kaugnay nito, nakahandaan nila ang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Sa lagay ng panahon sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre, patuloy na mararamdaman ang hanging amihan sa Northern Luzon, gayon din ang easterly sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Apayao, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Pulo-pulong mahinang mga pag-ulan naman ang mararanasan sa rehiyon ng Ilocos, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Posible pa rin ang flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senador Mark Villar tinutukan ng mga presyo ng bilihin sa merkado. Mga dayuhang sangkot sa panggogoyo, hinarang sa NAIA. PBBM isinusulong ang pagsasanay sa mga magsasaka upang makasabay sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng mga pagsasanay upang makasabay ang mga magsasaka sa hangarin ng administrasyon na modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Yan ang ating alamin mula kay Francis Riudique. Bilang inisyatibo upang hindi mapag-iwanan ang mga Pilipinong magsasaka sa hangarin ng administrasyon ng modernisasyon sa agrikultura, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sanayin ang mga magsasaka sa mga makabagong teknolohiya. Ito ang pahayag ng Pangulo na inilahad ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagbubukas ng 35th National Rice R4D Conference nitong Miyerkules, November 29.
Aniya ang pahayag na ito ng Pangulo ay alinsunod pa rin sa Strategic Plan 2023 to 2028 ng Philippine Rice Institute. Layo nito na mas mapataas ang produksyon ng bigas, lumaki ang kita at umangat ang buhay ng mga magsasaka. Pagtitiyak pa ng Pangulo, patuloy ang pagsuporta nito sa mga agrikulturang produkto ng bansa kasabay ng pagmonitor ng mga ilegal na aktibidad sa sektor. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang usapin naman, upang mabigyan diin na isa ang paggamit ng bisikleta bilang magandang transportasyon na malaki ang benepisyo sa kalusugan at kapaligiran, ipinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na National Bike to Work Day ang huling araw ng Nobyembre. Nagbabalik si Francis Riudique para sa balita. Dahil sa nakaraang pandemya, isa na sa isinasaalang-alang sa mga protokol ay ligtas at physically distance na mga transportasyon. Kaya naman karamihan sa mga pumapasok sa trabaho ay pinipili na lang na magbisikleta dahil makakatulong ito sa kalusugan gayon din sa ating kalikasan. Ito ang nais bigyang diin ng proklamasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa huling araw ng Nobyembre na maging National Bike to Work Day. Bago pa man ang proklamasyon ay ginawang programa na ng Pasay City Local Government ito kung saan libo-libo ang sabay-sabay na nagbisikleta o bicycle fun ride nitong kamakailan lang. Isa rin sa nakiisa sa nasabing advokasya ay ang lungsod ng Quezon, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa umano'y hostage-taking sa 17 Pilipinong seafarers sa Red Sea kamakailan lamang, nagpasya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban ang kanyang pagdalo sa Climate Action Conference sa Dubai. Narito ang buong ulat. Ang sinabing conference ay dadaluhan na lamang ng mga cabinet secretaries, partikular na ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na tumayong spokesman ng Pangulo kanina sa Villamor Air Base na dahil sa sitwasyon ng ating mga kababayan, minabuti ng Pangulo na tutukan ng problemang ito at mismong direkta siyang nakasubaybay sa Malacanang. 17 Filipino seafarers ang hinostage ng Yemen's Houthi rebels na pinaloob ang kanilang vessel na nagngangalang Red Sea. Nagbabala naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi ito ang unang pangyayari simula nang nagkaroon ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil magdidisyembre na, tinutukan ni Senador Mark Villar ang presyo ng mga produkto sa merkado para siguraduhin na hindi ito overpriced sa mga mamimili. Narito ang kabuuang balita. Sa papalapit na araw ng Kapaskuhan ay siniguro ni Senador Mark Villar na hindi magtataas ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Pahayag ni Villar dapat na mas bigyang pansin ng pamahalaan ang pagtutok sa mga presyo ng produkto, gayong inaasahan na ang pagdagsa ng mga mamimili para sa Pasko. Kaya't personal na isinagawa ng Senador kasama si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ang inspeksyon sa lugar ng Maynila. Kabilang sa mga produkto na sinuri ay ang mga pagkain na karaniwang handa sa Pasko gaya ng spaghetti, tomato sauce, sandwich spread, canned goods at iba pa. Ang mga Noche Buena na handa ay sinuri rin ng mga opisyal para tukuyin kung ito ba ay naaayon sa DTI's 2023 Price Guide. Hinikayat naman ni Villar ang publiko na ipagbigay alam sa gobyerno ang mga tindahan o nagbebenta na hindi sumusunod sa Suggested Retail Price o SRP. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Upang matulungan at mabigyan ng proteksyon ng mga naiwang pamilya ng mga OFW sa Pilipinas, isinulong kamakailan sa Kongreso ang panukalang batas para rito. Tunghayan ang detalye kay Princess Castro.
Aprobado na ng komite kamakailan ang substitute bill na nagbibigay proteksyon sa mga pamilya ng Overseas Filipino Worker o OFW sa Pilipinas. Ito ay matapos ang naging pagpupulong sa Kongreso na pinamunuan ni Kabayan Representative Ron Salo. Sa naging pagpupulong, pinag-usapan ng pag-amyenda sa unnumbered substitute bill na mag-aayos ng mga mekanismo para sa proteksyon at kapakanan ng mga batang menor de edad at mga pamilya na naiwan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Layong tugunan ng panukalang batas na ito ang mga hamon na kinahaharap ng mga naiwang pamilya ng OFW upang tiyakin ang kanilang kapakanan at matulungan silang umunlad. Kaugnay nito ay nagbigay din ang mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan ng mga paunang rekomendasyon sa minungkahing panukala tulad ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs, Public Attorney's Office, Department of Justice at Bureau of Immigration. Pinalitan ng substitute na panukala ang mga House Bills 370 at 8560 na parehong iniyakda ni OFW Representative Marisa Del Mar Magsino. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inihayag kamakailan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco na nalampasan na ng Pilipinas ang target nitong 4.82 million na foreign visitor arrivals, kabilang ang mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Ang mga foreign arrivals ay nakapagdala ng umano ng higit 400 bilyong piso sa ekonomiya. Ayon pa kay Secretary Frasco, ang target ay naabot dahil sa pagpapagaan ng mga regulasyon sa visa, pagpapatayo ng mga tourist rest area at paglulunsad ng unang multi-platform tourist call center. Binigyan din pa niya na kung gaano kahalaga ang tulong ng Administrasyong Marcos sa DOT sa pagpapadala ng mga layunin sa katotohanan. Pinaigting ng Bureau of Immigration ang seguridad ng bansa sa kamakailang pagharang ng mga ito sa mga dayuhang may kinasasangkutan ng krimen. Yan ang ating alamin mula kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 dayuhan dahil sa pagkakasangkot nito sa panggogoyo at pangmomolestya. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, kinilala ang 2 dayuhan bilang sina Michael David Steinborn na Amerikanong nasangkot sa pangmomolestya at si Amol Awasti, Turkish national na kinasuhan dahil sa panggagancho. Ayon sa ulat, si Steinborn ay dineklarang Tier 1 bilang sex offender, samantalang si Awasti ay kabilang nasa inisyuhan ng Blue Notice sa Interpol dahil sa panggogoyo nito sa pamahalaan ng bansang India. Agad naman inaksyonan ng BI ang nasabing pagtatangkang pagpasok ng mga dayuhan sa pagpapabalik sa mga ito sa kani-kanyang bansa matapos ang paglapag nila sa Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. AFP sinimula ng 18 araw na kampanya upang wakasan ang violence against women. PCG nakatanggap ng mga rescue equipment mula sa US Embassy sa Pilipinas. DSWD Region 12 nagbigay suporta sa kampanyang Vow Free Philippines. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Nag-deploy ng mga rescue equipment sa Coast Guard District Northeastern Luzon ang Civil Affairs Team ng US Embassy ng Pilipinas nitong kamakailan lang. 3 buong set ng diving equipment, isang outboard engine, isang boat trailer at isang inflatable rescue boat na may canopy, ang lahat ay kasama sa donasyon.
Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ang donasyon ay magpapalakas sa kanilang kapasidad para sa emergency response at disaster preparedness sa lugar. Opisyal na ang inilunsad ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 18 araw na kampanya ng ahensya upang wakasan ang violence against women o VAW. Ang kampanya ay nakaangkla sa Proclamation 1172 series ng 2006 na nagdedeklara sa ika-25 ng Nobyembre hanggang ika-12 ng Disyembre kada taon bilang ang 18-day campaign to end VAW. Sa pamamagitan ng mga hakbangin na mga tauhan ng militar at sibilyan ng AFP, nilalayo nitong bigyang kaalaman ng publiko tungkol sa mga batas na nagpoprotekta sa kababaihan, tumulong sa pagtuturo sa iba tungkol sa sitwasyon ng VAW sa Pilipinas at linangin ang pagsuporta para sa advokasya. Ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ang buong suporta nito sa 18-day campaign to end violence against women o VAW. Sa candle lighting ceremony ay nakasuot ang mga tauhan ng DSWD ng kulay kahel na siyang sumasagisag ng pagsuporta sa VAW-Free Philippines. Ang seremonya na naganap ay nagpapakita ng buong suporta ng rehiyon sa pag-asa at pagkakaisa na wakasin ang anumang pang-aabuso sa mga kababaihan. Sa paggunita sa ika-160 taong selebrasyon ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio, nag-alay ng bulaklak sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Caloocan Mayor Along Malapitan at National Historical Commission of the Philippines Chairman Emmanuel Franco Cala sa bantayog ni Bonifacio sa Monumento Caloocan ngayong araw. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay katungkulan at pananagutan tungo sa kaunlaran ng bayan. Si Andres Bonifacio ang ama ng himagsikan na namuno sa kataas-taasan, kagalang-galangan ng katipunan ng mga anak ng bayan o kilala bilang KKK. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng chikungunya, higit 2,600 na. DILG Secretary Ben-Hur Abalos sang-ayon sa pagpapatalsik kay Police Lieutenant Colonel Abong sa serbisyo. PBBM isinusulong ang pagsasanay sa mga magsasaka upang makasabay sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Pilipinas nakapagtala na ng mahigit 4.82 milyong foreign visitor arrivals bago matapos ang taon. PCG nakatanggap ng mga rescue equipment mula sa US Embassy sa Pilipinas. Ika-160 komemorasyon sa kapanganakan ni Andres Bonifacio, ginunita ng lungsod ng Caloocan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming maulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force.